Makibalita na po tayo sa sitwasyon sa TM Calao sa Maynila na binaharin po dahil sa malakas na pagulan. May live report si Susan Enriquez. Susan? Salamat, Pia. Tumila na yung ulan dito sa ating kinalalagyan dito sa TM Calao. Kanina binagtas natin yung kahabaan nitong Rojas Boulevard at naku ng mga bandang alas 3 ng hapon. Talagang napakalakas ng buhos ng ulan. Talagang halos mag-zero visibility hanggang sa makabalik tayo dito sa TM Calao. At awa naman ng Diyos ngayon, tumila na yung ulan at medyo hindi pa rin naman ganun kaliwanag ang kalangitan. Pero kahit paano makakatulog na rin to para bahagyang humupa yung tubig. Gaya dito sa kinalalagyan natin sa TM Calao, doon sa may hanggang sa may kanto ng Maria Orosa, may mga nangangahas na dumaan, yung mga may tricycle, may mga sidecar, may mga nakabisikleta. At siyempre yung ilang malalaking sasakyan, yung mga trailer truck, yung mga nangangahas na dumaan dito. Pero as of now, pati yung lahat ng mga light vehicles, wala pa rin nakakaraan hanggang sa mga oras nito dahil medyo mataas-taas pa rin yung baha dito sa bahaging ito ng TM Calao. Hanggang sa ngayon niya, yung isang van, yung isang L300 na natatanaw ko, malapit na yan sa may bahagi ng Taft Avenue, ay hindi pa rin naiaalis doon. At ito kanina pa natin nakita dyan, inabutan na ito nung pagtaas ng tubig dito nga sa bahagi ng TM Calao na hanggang kanina bago magtanghali yan nung nakita natin na nagkaroon ng pagtaas ng baha. At sa ngayon nga ay hindi pa rin talaga ito ganap na nadaanan ng mga motorista, yung mga maliliit na sasakyan ng dala, maliban na lamang doon sa mga malalaking sasakyan nga na siyempre nangangahas sila at kahit paano naman ay nakakatawid sila dito sa bahang ito, sa bahagi ng TM Calao. Pia? At Su, kanina yung report ng kasama natin si Von Aquino, may mga sumusuong dyan doon sa tubig na pedicab tas naniningil ng tig-100 piso. Ngayon parang medyo malapit na rin yung oras ng uwian para doon sa mga pumasok sa pribadong opisina. Meron ka ba nakita, Ate Su, na mga bumabiyahe pa rin dyan na pedicab, gano'n? O yung mga nagsisiuwian? May nakikita tayo ngayong mga pedicab dito, pero mangilan pa lamang. Siguro dahil nga yung naghihintay pa rin sila ng kanilang mga magiging pasahero. Hindi dito doon sa may tapat nitong National Library, may mga nakaabang dito mga pedicab, pero wala pa silang pasahero hanggang sa mga oras na ito. Yung natatanaw ko naman mula dito sa aking kinatatayuan, ando doon mismo sa kanto ng Maria Orosa. Ito yung papunta mismo dyan sa may Luneta, ay may mga tumatawid-tawid doon, pero mukhang ito naman mangilan-ngilan lamang, isa-isa lang din yung mga isinasakay nila mga pasahero para makatawid lamang doon sa kabilang kanto itong bahagi ng ito ng TM Calao. So titingnan natin maya Pia kung itong mga pedicab nito, pati mga kuliglig, actually mga kuliglig, yan yung mas mataas yata sa pedicab yung mga yan, mas mapangahas sila sa pagtawid doon sa mga baha na matataas, dahil mas mataas sila doon sa mga pedicab at tricycle. So titingnan natin mamaya kung may mga darating ditong mga kababayan natin na magpapahatid mula dito sa kinatatayuan natin sa TM Calao hanggang dyan sa may bahagi ng Taft Avenue, dahil nga yung baha dito ay yung sa nakikita ko, meron sa mamang naglalakad ngayon yan, parang hanggang dyan sa may tuhod niya, yung nilulusog niyang baha sa mga oras na ito, Pia. Ate Su, hindi ko alam kung natanong mo kanina habang nagre-report ka, meron din kami nakita dun sa video sa bandang kaliwa o bandang kanan na lumalangoy. Meron kang nakikita, Ate Su, mga bata? Although ito parang medyo may edad na, tapos nilangoy na lang niya para makatawid siya. Yung mga lumalangoy-langoy. Teka, tinatanong ko pa, medyo kasi alam mo parang anong oras pa lang naman ngayon, 4:30, pero parang mabilis yung pagdilim ng paligid So parang alam mo, nag-aagawan dilim at liwanag. Yan yung mas mahirap sa pananaw ng paningin natin minsan. Pero doon sa natatanong ko, teka, siguro sa kabilang side. Pero yung nakikita ko ngayon dito, yung mga naglalakad pa rin doon sa baha, yung talagang lumulusong at hindi inaalintana yung mga pasabi natin. Kung wala naman kayong dahilan, para lumusong sa baha, umiwas na kayo dahil yan nga ay maaaring magdulot sa inyo ng mga sakit, gaya nga nitong leptospirosis. Teka, wala akong masyadong matanaw dito, Pia, baka sa kabilang side yung nakita namin, yung nakikita mo na lumalangoy. Ay, meron yata ako nakikita. Isang mama ba yun? Yung malayo-layo kasi yung nakikita ko dito, Pia. Pero hayaan mo, pagka mamaya makikita pa natin yung mga magiging sitwasyon dito dahil ito medyo parang padilim na. Ito, umaambon-ambon na naman ngayon sa kinatatayuan natin, Pia, At yung mga kababayan natin na pumasok, kasi meron din namang mga establishmento na
tuloy din yung negosyo nila ngayong araw nito. Bagamat mas marami siyempre yung hindi nagbukas ng kanilang mga negosyo, pero mayroong mga tuloy-tuloy yung kanilang operasyon. So yung mga tao diyan kapag tapos na yung kanilang duty, kailangan na nilang umuwi, kailangan nila ng masasakyan para makatawid at hindi lumusong sa baha, ano. So yun yung antabayanan natin sa mga oras na ito. Maambon-ambon na naman ngayon, ano. Sisilong lang tayo ng para hindi magkasakit. Oo. Oh, syempre, iwas lang tayo, mahirap na. Kailangan vitamina, syempre, dahil mabugso-bugso yung ulan. Minsan, matutuyuan ka ng tubig ulan na yan. Pero, Ate Sue, meron ka ba iba pang lugar sa Maynila na naikutan bukod dyan sa may Orosa, TM Calao? Oo, mamaya, Pia, mapapanood natin sa 24 oras yung mga inikot namin. Alam mo, mula dyan sa Quezon City, ay alam naman natin, ang talagang pangunahin natin dinadaanan dyan ay Espanya, ano. Alam mo, pagdaan namin doon sa Espanya, sa may bahagi nung Maceda Street, kumana na kami, hindi na kami nakatawid dahil yung mga light vehicles, hindi na makatawid, ang nagangahas na lamang tumawid doon, yung mga malalaking, yung mga truck, mga trailer. Pero yung mga kababayan natin, ang dami namin nakita, yung mga bata, matatanda, naliligo, dahil wala nga, halos walang dumadaang sasakyan eh. Mangilan-gilan lang naman yung sa mga trailer truck, no? Tapos, so, humanap kami ng ibang daan, pumunta naman kami doon sa may UN Avenue, just may Otis. Ganun din, hanggang baywang din yung baha dyan, no? So, yung mga kababayan natin, sumasakay na naman sa mga styro para makatawid, pati nga yung mga ibang may dalang motorsiklo, sinakay na rin nila para hindi ilusong doon sa baha dahil masisira naman yung kanilang mga sasakyan. So, pagsapit naman namin dito sa may bahagi ng Quirino Avenue, ayan, medyo kahit pa paano, nakatawid naman yung ating pick-up, ano, hanggang makarating tayo dito sa may Rojas Boulevard. Pero syempre, doon sa mga maliliit na sasakyan, medyo meron din namang mga maliliit na sasakyan na medyo mas mababa sa pick-up, ano. So yun yung medyo hindi nangangahas dahil baka tumiri ka na doon. Eh pag naiwan ka doon sa baha, eh talagang masisira yung sasakyan mo, mamumroblema ka pa. So yun yung mga nakita natin kanina, may mga nakasabay parang kami mga tauhan ng PSG na nag-iikot-ikot din at tinitingnan yung mga flooded areas dito sa Manila, pero marami. Kaya bago kami nakarating dito sa Rojas Boulevard, eh halos siguro inaabot kami ng 4 na oras sa paghahanap ng madadaanan natin. Oo, kasi yung mga ang daming madadaanan dyan, lalo dyan sa may bahagi ng Sampaloc, ang daming lugar dyan na hanggang Tuhod, hanggang Baywang. Yun yung mga nakita natin. Yan, Pia, ngayon medyo may mga dumadaan-daan na naman ditong mga ito, ano yata, ito, kuliglig yata itong dumaan sa tabi ko. Mahirap na sabihin, no, kung pwede ka ba kuliglig kasi lubog na yung kanilang yung kanilang sasakyan. Pero Ate Sue, wala ba dyan mga libreng sakay? Wala akong nakikita na libreng sakay dito. Kasi actually, hindi naman ganun ka. Pangilan-ilan lang yung tao ngayon dito. Ito, merong humarang doon sa isang kuliglig. O siguro nangungontrata. Teka, gusto malalapitan ko, Pia, ha? Tatanungin natin kung ano yung ano nila. Gusto siguro na nilang makauwi, no? Kaya nagtatanong doon sa kanyang Ayan, Ate Sue, nakikita ka namin. Ayan, lalapitan nyo, ito yung siguro tinatanong nila kung magkano yan, Magkano? Para naman yung iba din nagsasamantala din, Pia, di ba? Oo. Ito yung sasakyan, Ate Sue, parang ayaw sumuong no? Ay, hindi, nagne-negotiate. Nay, sasakay ba kayo dito? Sasakay po ba kayo? Ano ang sabi? Ang Divisoria po, 130 po. 130, dalawa na kayo. Tatlo, 30, kami tig 50. 650, tapos yung isa 30. Ano bang sasakyan to? Ayan po, yung kuliglig po. Wala kayo masasakyan? Wala po, naglalakad po. Kanina po nga po kami nagpapatila ng ulan para pumano. Ito bang bayad yun na bali 50-50? 50 po. Ano ba yun? Discounted na ba yun? Ayun po, yes ma'am, discounted na po ng 20. Anong gagawin niyo sa Divisoria? Pauwi na po. Pauwi na, wala ba kayo bumasasakyan? Yung mga may nakikita ko ilang jeep dyan. Sana pupunta po kami doon para makahanap ng iba. Sasakay na kayo dito? Sasakay na lang po para kasi baka madilim magabihan po kami. Okay. So sige, ingat po kayo. Kuya, kumusta? Teka, itong malagaan ng kuliglig. Magkano ba dapat lang yan, Ate Sue? Medyo mahirap, ma'am, kasi malalim yung tubig eh. Pero nakikita ko yung mga kuliglig, parang kahit yung mga bahan, lulusog nyo. Hanggat kaya. Malakas ba biyahe? Hindi gaano dahil yung gawa ng ulan eh. Magkano ba talaga singil nyo? Kung sa malayo, ma'am, 50 lang, ma'am. Pag malapit? 20 lang. 20 lang. So, ngayon medyo, umuulan na naman. Sige, ihatid mo na sila sa Divisoria. Ako, teka, Pia, ha? Oo, lumalakas ba ulit, Ate Sue? O ang dilim nung lugar nyo dyan, Ate Sue? Hindi, ito medyo lumalakas na naman yung buo na ulan. Babalik na muna tayo doon sa may setup natin dahil
Ito yung nakausap natin, sumakay na yung si Aling nakausap natin. 50, tig 50 sila, yung isang nasa likod, mababasa kasi nasa likod 30 pesos yung kanya baya para Kaya makarating na mas sila sa mura. Bundor. Oo. Kaya pala. O sige. Naku, Ate Su, maraming salamat ha. Mamaya makikibalita ulit kami sa inyo at ano muna kayo dyan, Ate Su. Hanap kayong masisilungan muna habang nag-aabang. Maraming salamat sa iyo, Ate Su. Si Susan Enriquez, nag-uulat live mula sa TM Calao. Dyan po yan sa Maynila.